I declare unstoppable rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed, and new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Praise God. Sino po dito ang nakaranas ng mga pagpapala ni Lord sa mga nakalipas na araw? Can I hear your amen? Alam niyo po, every time nakaroon po tayo last week ng ating celebration ng anniversary sa Christ the Rock Kaipian at nagkaroon din po ng crusade. At sabi ko nga doon sa mga congregation natin sa Christ the Rock Kaipian, especially sa mga first time na nakarating, isang culture na gusto nating i-develop ay yung ating mga declarations, mga lumalabas sa ating mga bibig. We need to revolutionize our words. At every time na tayo ay tumutugon ng amen, ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng salitang amen, we agree. We agree. And there is power in unity. Amen. So every time tumutugon tayo, amen, we agree. Every time na tumutugon tayo ng amen, ang ibig sabihin ng amen, I believe. At meron pong kapangyarihan sa ating pananampalataya dahil ang recipient ng ating faith is none other, the object of our faith is none other than God. At ang Diyos na pinapanampalatayaan natin, siya ang Diyos ng mga imposible. Ang imposible sa tao ay posible sa ating Diyos. Amen? Kaya nga kung tayo ay nananampalataya, ang imposible ay magiging posible. Amen? So, ang ibig sabihin ng amen, we agree. Ang ibig sabihin nito, we believe. At ang ibig din sabihin ng amen ay receive. Tinatanggap natin ang mga katotohanan na ito. Pwede bang marinig ang malakas na amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Dito sa Christ the Rock, meron tayong mga theme every month. At nasimulan na natin itong month of November. Ang ating theme ay grow in spiritual warfare. At nung ako po ay unang nangaral, may mga pagkakataon nga lang na kami ay wala dito, kaya napuputol yung series ng aking topic. At hindi ko din matatapos ngayon. So pero alam ko merong pagkakataon ng Panginoon because on Sunday naman ay meron tayong mission sa Davao del Sur. Nandun kami ni Rebsel. And then sa susunod naman na Sunday, tayo ay nasa Christ the Rock, Batangas. Ayan. Anniversary din ng Christ the Rock, Batangas. Ayan. So, sunod-sunod na po yon. No? Susunod naman noon, kami naman ni Rebsel ay nasa JCTD, Japan. So, isama niyo po kami sa panalangin. Napakarami pong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Napakaraming mga open doors ni Lord sa Christ the Rock. Kung saan man kami dinadala ng Panginoon, ay magkakasama tayong lahat. Lahat ng tatapakan ng aming mga paa, one day, magkakaroon ng Christ the Rock. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So pinag-uusapan natin ng huli kong diniscuss about this topic of spiritual warfare. Ang title, We Are in a War.
So ito po yung continuation ng topic na ito, we are in a war. So isa sa napaka-epektibo na kasinungalingan ni Satanas, ng Diablo, at hindi lang ito basta kasinungalingan, ito ay deception. Ang paniwalain ng tao na ang buhay dito sa mundo, that this life is permanent. And this world is a safe place. Maaring pagdating sa head knowledge, at the back of your mind, alam mo hindi naman talaga permanente. Pero dahil sa deception ng Diablo, ang tao, ang sangkatauhan, ay parang nabubuhay sa mundong ito na para bang ito na yung permanenteng lugar natin. Kaya maraming mga tao dito na ibinuhos lahat. Ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga mithiin, ang kanilang mga ambisyon, ang kanilang kalakasan, ang kanilang talento. Kaya nga pag may mga gumagawa niyan at hindi bumabalik, hindi nararanasan yung kanilang mga expectations, doon nakararanas ng frustrations, ng depression, at dumarating pa sa pagkakataon na kinikitil na nila ang kanilang sariling mga buhay. Dahil ang totoo, ang lugar na ito, ang buhay dito sa mundo, hindi permanente. Kaya nga kahit ang itsura natin, nagbabago. Alam mo ba na yung katabi mo na yan, iba itsura niyan 10 years ago. Ayun nga lang yun nga lang 2 taon ng pandemic. At pagkatapos ng 2 taon ng pandemic, nagkaroon ng endemic, biglang nagsama-sama ulit, nagkakagulatan sa mga itsura eh. Mabuti na nga lamang at merong mga video call, may mga online, na kahit papaano nakikita natin ang isa't isa. Kaya lamang may mga gagaling mag-filter. Kaya nung nakita mo na sa personal, who you, di ba? Nagbabago ang maraming bagay. Nagbabago tayo. Kaya nga, wag na kayong magbi-birthday wish na sana wag kang magbago. Kahit anong wish mo, magbabago yan. Amen. Napaka-epektibo ng kasinungalingan ng Diablo sa isipan ng mga tao na para bang ito na ang permanenteng tahanan and this is a safe place for you to build your dreams and your ambition. Pero alam niyo po ba na ang plano ng Diyos para sa atin ay di hamak mas mabuti? Kaya nga hindi dito yan tutuparin ni Lord. Naniniwala tayo, kaya tayong pagpalain ng Panginoon sa buhay natin dito, pero hindi din natin sinasabi, hindi tayo nagtuturo, hindi nagtuturo ang Christ the Rock dahil ang basihan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. At ang mga salita ng Diyos, ang mga katotohanan, at ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, mararanasan natin ito sa mga personal experiences natin. Amen? At hindi nagtuturo ang salita ng Diyos na ang tao na susunod sa Kanya, na ang mga taong sasamba sa Kanya ay hindi na makararanas ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga sakit sa kanilang buhay. Pain is also a gift of God. Amen.
Kaya nga may mga tao, may mga karamdaman na nagkakaroon sila ng insensitivity. At dahil dito, nasugatan na pala sila, hindi nila alam. Ano mangyayari sa sugat na yon na hindi nalaman, na hindi napansin, may tendency ito na ma-infect o lumala. But because of the gift of pain, natusok ka pala doon sa bahagi ng katawan mo na hindi mo nakikita, but because of pain, ouch, kung medyo social ka. Ouch! Pero pag talagang masakit na kahit gaano kasosyal, aray! Nalaman mo na merong nangyari. Amen. Sino dito, alam mo kung ano nangyayari sa loob ng iyong sikmura? Wala naman. Hindi mo alam, may nangyayari na palang hindi maganda. But because of the gift of pain, biglang sasakit ang tiyan mo, alam mo, there's something wrong. At inaalaw yan ni Lord. Kaya nga, kahit ikaw ay naglilingkod na kay Lord, kahit ikaw ay sumasamba sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, bahagi ng buhay natin, makararanas pa rin tayo ng problema. Hindi ibig sabihin na you are blessed, hindi ibig sabihin ito, you are problem-free. Kaya dito sa Christ the Rock, pag nagtuturo tayo ng blessing, hindi natin tinuturo dito na we are problem-free. Lahat tayo nakararanas ng problema. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, anong problema mo? May problema yan. Kapag sinabi niyang wala siyang problema, may problema siya. Bishop, anong problema niya? Ang problema niya, hindi niya alam kung ano ang problema niya. Malaking problema yon. Yung hindi mo alam na may problema ka. At dahil hindi mo alam kung ano yung problema mo, yung problema na yan ay mas lalala. Dahil hindi mo alam na may problema ka. Because the first step to solve your problem is to know that you have a problem. Amen. At pag natanggap mo na may problema ka, susuriin mo, aalamin mo ang problema na yan, at kapag ka naunawaan mo na kung ano yung problema na yan, mabibigyan mo siya ng tamang lunas. Hindi niyo ba napansin, ang mga doktor, pag ikaw ay lumapit, hindi ka kagad bibigyan ng lunas? Aalamin niya muna ang ano? Ang tawag dyan ay diagnosis. Bakit ko sinimulan sa ganito? Because we are in a war. At ang unang dapat maunawaan ng tao, ma-reject ang kasinungalingan ng dyablo na this is a permanent place, this is a safe place, and we can just build our dreams and ambitions. Nakalimutan na tayo ay nasa gitna ng digmaan. Kaya nga mapapansin nyo ang title natin, we are in a war fighting the unseen battle. Naalala niyo yung pinag-usapan natin, kung hindi nyo pa po naririnig yung unang, mainam po marinig nyo, kasi hindi ko na uulitin yung iba doon, yung unang bahagi ng mensahe po na ito, para lumaki-laki naman yung view ng ating, panoodin nyo po yon. Kaya po siya unseen, nabanggit ko noon, na hindi natalo ng mga Amerikano ang mga Vietnamese. Naalala niyo yun doon sa mga nakapakinig ng unang bahagi nito. Bakit? Because of the guerrilla warfare. Hindi malaman ng mga Amerikano na saan ba itong mga Vietnamese na to?
Pinakita ko nga kay Rebsel yung isang nakita ko sa YouTube, paano makipaglaban. Pinakita merong documentary kung paano nakipaglaban ng mga Vietnamese. Talagang grabe, ang liliit na mga butas, lumulusot sila doon. Hindi makita, hindi alam ng mga Americans asan ang kanilang mga kalaban. At ganyan ang ginagawa ng dyablo. Hindi alam, hindi kilala ng mga tao, kahit na ng mga Kristiyano, sino talaga ang kalaban natin. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, may kalaban ka ba? Dapat aware tayo. Amen? Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not. Sa ibang translation, our struggle. Sa ibang translation, English translation, our fight. For we wrestle not against flesh and blood, not against physical, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Grabe. Gustong ipaalam sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo nung sinulat niya ito sa mga mananampalataya sa Ephesus. Alam natin na nung ito ay isinulat ni Apostol Pablo, ito ay under the inspiration of the Sovereign Holy Spirit. Sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed. All scripture is inspired by God. Nang ibig sabihin ng mga human author nung sinusulat nila ito under the inspiration of the Sovereign Holy Spirit. Kaya yung mga hindi nila alam, nare-reveal. Paano malalaman ni Apostol Pablo na merong spirit realm? Maliban na ito ay pahayag sa kanya kasi hindi niya ito nakikita. Amen. Pero alam nyo ba, tayo na mga anak ng Diyos, bibigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan under the power of the Sovereign Holy Spirit na maging sensitive tayo sa spirit realm upang mapagtagumpayan natin ang digmaan na ito. Sino dito nakahanda ka na tanggapin yung kapangyarihan na ito mula kay Lord? Can I hear your amen? Again, ano ibig sabihin ng amen? I agree. I believe and I receive it. That is why each and every one of us will be empowered by God. Amen? Pero ang unang hakbang, dapat kilalanin muna natin ang ating Diyos, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. Meron kasing nangyayari ngayon sa digmaan na ito, merong tinatawag na rescue operation ang Diyos. Kaya nga tinatawag siyang Savior. Kaya siya tinatawag na Redeemer. Kaya siya tinatawag na Rescuer. Sino ang nililigtas ng Panginoon sa digmaan na ito? Itong cosmic war na ito, spiritual war na ito, unseen battle na ito. Sino ang nililigtas ng Panginoon? Ang kaluluwa ng sangkatauhan. Subalit, paano maliligtas ang kaluluwa ng sangkatauhan? Maliligtas lamang kung ang tao ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kikilalanin siya, mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at tatanggapin siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Tingnan niyo po ako mabuti. That's the only way. Kaya pala ang sabi ng John 14:6, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except, that's a powerful statement. Kaya yung iba sinasabi, bakit ganyan ang Christianity exclusive? Wala kaming magagawa. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang
Siya lamang ang kaligtasan. Walang makaparoroon sa Ama. Wala kahit sino. For there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Tanging ang Panginoong Jesucristo. Diyan yan magsisimula. The moment na ang isang tao magpakumbaba sa harapan ng Diyos, isa yan sa pwedeng maging hadlang kasi. Ang pwedeng maging hadlang para matanggap ng tao yung regalong kaligtasan ng Diyos, yung magmataas ang tao. Na parang hindi natin kailangan ng Diyos. Sino yung nandito ka ngayon, willing kang magpakumbaba? Hindi tayo matututo at hindi natin matatanggap ang nais ituro ni Lord kung hindi tayo magpapakumbaba. But if we are humble, we are teachable, we are willing to listen to God at He speak to us, maaring ang naririnig nyo sa oras na ito ay ang aking tinig. But in your spirit, I know, I believe that the sovereign Holy Spirit will speak to you as well. At kapag natutunan ng taong magpakumbaba, kilalanin ng Panginoong Jesucristo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya ay naparusahan, nabayubay, namatay, nailibing, but on the third day, He rose from the dead at siya ay umakyat na sa kaluwalhatian, sa kanang kamay ng Ama sa langit. Kung tayo ay mananampalataya, ibibigay ng Diyos ang regalong buhay na walang hanggan. Amen? Hindi na ikaw ang i-rescue. Na-rescue ka na. Ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon to rescue others. Sinong uunahin mo? Unahin natin ang mga mahal natin sa buhay. Amen. Ipanalangin natin ang mga mahal natin sa buhay, asawa, mga anak, mga kapatid, sa mga anak, mga magulang, ipanalangin natin sila. Hindi upang madala natin sila sa isang bagong relihiyon, because this is not all about religion. This is all about a relationship with God. This is all about acknowledging that we are in a war. At bahagi ng digmaan na ito, itong unseen battle na ito, bahagi dito, may mga nililigtas ang Diyos, mga kaluluwa. At kung ikaw ay naligtas na dahil sa biyaya ni Lord, magpagamit din tayo sa Panginoon. Amen. And one day, I pray that the Lord will place in your heart the desire to really win our loved ones, our families. Nasa end times na tayo. Ang totoo niyan, sa digmaan na ito, we are running out of time. Nanawa sa tuwing pupunta kayo sa church, pag naglalakad ka, o nakamotor ka katulad ni Josh, na sa isip mo ang pamilya mo. Sana kasama ko si, because it will start from a desire. And you will begin to pray for them. And you will begin to weep for them. Kasama yan sa labanan. Amen. Pero pag unaware tayo na may digmaan, bahala kayo. Basta ako nag-i-enjoy. Pupunta ako sa church, kasama ang mga brothers and sisters. Ipapakita ko yung aking talent, kayang-kaya kong maggitara talaga.
Hindi tayo nandito para mag-perform. We are in a war. Amen. At hinalintulad daw ito ni Apostle Paul ang pag-aaral ng iba sa Greco-Roman wrestling. Tinignan natin ito last time. Yung salitang wrestle, this term evokes hand-to-hand combat, not distant warfare. Apostle Paul uses it to emphasize the intensity and closeness of spiritual conflict. Matindi to, labanan talaga to. Mararanasan natin ito. Kaya lang kailangan maging sensitive tayo. Pero naniniwala tayo na hindi lang ito basta Greco-Roman wrestling. Katulad ng nabanggit ko last time. Why? Kasi ang Greco-Roman wrestling ay isang game. Sports. May referee. May umpire. Pwedeng pigilan yung labanan. Sandali, mamamatay ito, hindi po pwedeng gawin yan. Bawal yan. Naniniwala tayo na ang labanan na tinutukoy dito ni Apostle Paul, ang audience niya ay mga mananampalataya sa Ephesus. Apostle Paul's audience in Ephesus, a Roman city, would immediately visualize the disciplined, armored Roman soldier, a trained warrior prepared for battle, a fierce, unrelenting battle to the death. Hindi ito sports. Hindi ito game. Hindi nakikipaglaro si Satanas. Siya ay naparito. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. This is not Greco-Roman wrestling. Tunay itong labanan. Hindi lang natin nakikita. Pero meron itong mga manifestation. Alam natin ito, tayo na mga engaged, nag-i-involve sa ministry of healing and deliverance. Na-encounter natin ang spirit realm. So puntahan natin the unseen battle. Number 1 na pinag-usapan natin, discern the battle. Discern. Spiritual warfare is real, not symbolic. The enemy is strategic, not random. Matalino ang diablo. Kaya nga siya sinungaling, kaya nga siya mapangdaya. Spiritual warfare is not a metaphor. It is the unseen conflict that shapes visible realities. Naapektuhan tayo nito. Akala natin, nahook lang sa drugs, nahook lang sa prostitution, nahook lang sa sexual immorality. Pero ang totoo, naapektuhan tayo kung ano ang nangyayari sa spirits. To overlook it as symbolic is to walk into battle blindfolded. Scripture does not present spiritual warfare as poetic imagery. It presents it as a present, pressing reality that demands discernment, vigilance, and divine empowerment. We need to be watchful. Amen. Amen. At kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, huwag tutulog-tulog. Sabihan mo siya, kapatid, kailangan natin ng power ng Lord. At kung ikaw anak ng Diyos, available yan. Amen? To discern a battle means to spiritually recognize whether a conflict, challenge, or decision is one that God is calling you to engage in or one to avoid. It's about choosing your battles wisely based on divine guidance rather than impulse or emotion. Not every fight is yours to fight. Kaya nga ito ay spiritual battle, kaya nga kailangan ng discernment, merong tayong kalaban, pwedeng distraction lang yung kanyang
ipadala. Some battles are distractions from your divine assignment. At sa 1 Samuel chapter 17, pinag-usapan din natin last time from verse 28 to 30 na mayroong labanan na nagaganap between the Philistines and the Israelites. Kaya lang yung Philistines, meron silang mahusay na mandirigma by the name of Goliath. Abay, higante. At dahil dito, takot ang mga sundalo ng Israel. Pero merong isang shepherd boy na itutusan ng kanyang ama, magdala lamang doon ng pagkain ng kanyang mga kapatid. At narinig niya na merong Goliath mocking the people of Israel. And if you mock the people of God, you are mocking God. And because of that, grabe yung desire ng shepherd boy na ito, ako lalaban dyan. Ano ba ang gantimpala? Ay kaya lang narinig siya ng kanyang kapatid na si Eliab. Ang sabi ni Eliab, ipaparaphrase ko na lang kasi baka akala nyo yun mismo mababasa. Sabi ni Eliab, maepal ka. Huwag nyo po nga hanapin yon sa 1 Samuel 17. Parang ibig lang sabihin ni Eliab, narito ka lang, iniwan mo yung mga tupa out of curiosity. Pero alam nyo ba ang ginawa dito ni David? Ang sabi ng verse 30, dalhin mo nga sa verse 30. Sabi dito, he then turned away to someone else. Tinalikuran niya at siya ay umiwas kasi hindi yon ang tamang battle. The enemy wants to distract you with drama so you miss your destiny. Alam niyo, maraming mga tao mas pinipili ang drama. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, huwag kang madrama. May destiny ka. Baka kaya may drama kasi mali ang laban na nilalaban mo. Baka hindi yan yung kalaban mo. Amen. O, tingnan niyo ako. Mahalin mo na lang siya. Biktima lang din siya ng dyablo. If David had fought Eliab, he would forfeited the anointing that was meant to be rebuilt through Goliath. Daddy Bishop, talagang yung nanay ko ang kulit talaga. At dahil sa bugso ng damdamin, nakipagsigawan ka na sa nanay mo. Nakakabawas siya ng anointing. Amen. Daddy Bishop, yung asawa ko talaga. Hindi siya ang kalaban. Amen? The real war is not physical. It is spiritual. Ang kalaban ay si Satanas. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, ang kalaban natin, si Taning. Victory comes not by reacting to what's visible, but by resisting what's invisible. Sa spirit realm tayo makipaglaban. So ang una, number 1, discernment is very important. Number 2, equip with the armor. God has not left us defenseless. The full armor is our daily necessity, not a decorative metaphor. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10 and 11, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes.
Apostle Paul is preparing believers for spiritual battle. Hinahanda tayo. May labanan. Kaya tayo nandito. Kaya ko ito'y binabahagi. Hinahanda tayo ni Lord. Maging aware tayo at maihanda natin ang sarili natin. At dahil iniligtas na tayo ng Panginoon, the fact na nandito ka, God orchestrated everything. Hindi aksidente na napunta ka dito. Tingnan niyo po ako, walang aksidente sa Diyos. Tayo lamang na mga limitadong mga tao, we are finite, tayo sa atin may mga aksidente, hindi natin sinasadya. Bigla mong natabig yung baso, ay! Ano ba yan? Hindi ko po sinasadya, aksidente. Kay Lord, walang nangyari na nagulat si God. Ay! Wala. Wala. Nung nalagas ang buhok mo, hindi mo nakita. At unti-unting nalaglag. Alam ni Lord yun. Amen. Walang aksidente sa Diyos. Yung buhok na nalagas, na wala nang nakaalam, alam ni Lord, ikaw pa kaya na napakahalaga sa Kanya, created in the image of God. Kung kaya't yung pagparito mo, itinakda na yan ni Lord. Hindi, Bishop, Daddy Bishop, talagang makulit lang tong kaibigan ko na to, pinagbigyan ko lang. At ang sabi, meron pa daw lunch doon, matikman. God is preparing us for battle. This strength is not physical or emotional, it's spiritual. Empowerment rooted in God's character and promises. Ang tao kasi nakatingin na lang sa physical, para bang walang spiritual. Ang problema niyan, meron niyang mental health problem. Sandali, anong ugat? Nasa Davao ako. Shout out, kami po ay papunta dyan sa Davao. Merong isang pastora, nag-speak ako sa church, sabi, Bishop, kausapin nyo nga po yung mga young pro namin. Ang daming nakaka-experience ng depression. Nung pagkatapos ng service, may mga lumapit nung pinag-pray ko na, mga nag-manifest. Hindi lang talaga mental health. Spiritual ang ugat. Mamaya po pagkatapos ng service, kasi medyo matagal kaming mawawala, susulitin na namin kung pag gusto nyo pong magpa-check up. Ay, ano yung check up? Pagpe-pray namin kayo, baka may nakakaranas kayo. Hindi lang naman yung mental health problem. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, we wrestle not with flesh and blood, hindi physical. Akala natin physical, grabe talaga yung sa namin, sa family namin, ang gulo-gulo talaga. Puro pride kasi, puro pride. Yun lang ang nakikita natin. Pero nakapenetrate na pala ang diablo. May mga demonic spirits na palang nanggugulo. Amen? Ito talagang arthritis ko na to, hindi mawala-wala to. O maaaring may kinalaman din kung ano-ano kinakain mo. Pero maaaring nakapasok na din ang spirit of infirmities para bigyan ka ng sakit, para hindi ka magamit ng Panginoon to the maximum level. Kaya may mga pagkakataon kailangan nating magpa-check up. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, pa-check up ka ha. Ephesians chapter 6 verse 13, therefore put on the full armor of God,
So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, merong full armor of God. The full armor of God is a spiritual reality. Sabihin nga natin, reality. Totoo talaga to. Hindi natin nakikita, pero ito ay totoo. The full armor of God is a spiritual reality designed to equip believers for victory in spiritual warfare and deliverance ministry. It is not physical armor, but it is a real spiritual defenses provided by God. Kaya yung pag nag-aano tayo dito, naglulook chapter 4 verse 18 to 19, pag tayo ay nagpo-full armor, dapat para tayo mga sundalo. Hindi po pwede yung Luke chapter 18. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Amen? Pag inaano natin yung full armor of God, ayusin natin yung ano, mali yung pagkalagay, nahulog yung armor, di mo lang nakita. Ilalagay mo ng maayos. Amen? Helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Isa-isahin natin itong mga armor na ito, pero gusto ko mong ipakita sa inyo na ito ay gestures. Ang tawag dito, faith gestures. Such as declaring scripture and visualizing the act of putting on the armor are not empty rituals. Hindi lang, linggo-linggo na natin ito ginagawa. Sige na nga, gaganong-ganon na lang tayo. Parang ulo, balikat, yung kanta. Paa, tuhod, balik at ulo. Head and shoulder, shampoo yun eh. So tuloy natin ito. They are divine activations that synchronize us with heaven's authority, clothing us in the victory the sovereign Christ has already won. Ano-ano ito? Papakita ko sa inyo yung mga picture, yung sa Roman soldier. Una, the helmet of salvation. Anong pinoproteksyonan niyan? The mind. Napakahalaga niyan. Amen? Isa yan sa uunahin. Alam niyo, ang mga sniper, ang Diablo sniper yan, ang unang sniper niyan, yung mind natin. Pag tinamaan na, mapapasunod ka na. Kaya nga mag-iingat tayo. Sinasabi ko doon sa ating crusade sa Kaipian, matagal-tagal naman kaming mawawala. Mag-i-extend na lang tayo, no? Matapos tayo mga 2:00. So, sabi ko sa kanila, doon sa Kaipian, ganyan ang enemy. Pagka tayo inattack yung ating mind, mapapasunod na tayo. Pero paano niya ginagawa yan? Grabe ngayon. Sa pamamagitan ng gadget. Sino dito, naglalakad ka, pagkatapos nakakita ka ng burger. Pasarapin natin ng konti. Cheeseburger with bacon. Double patties. Burger King. Oy, nag-announce ako. May mga kagat. Nandun na, nasa kalsada. Anong gagawin mo? Bigla mo bang pupulutin at pagkatapos isusubo mo na sa bibig mo? Hindi lahat ng makita natin pwedeng kainin, kakainin natin. Hindi mo yan Yung iba nga, mukha nang masarap, inaamoy mo pa. Pag hindi ka pamilyar, titikman mo muna. Maalat, ayoko. Pero bakit sa isip natin lahat na lang pinapasok natin? Hindi natin pinifilter. Kaya kung ano-anong nakakapasok sa isipan natin, pag pumasok sa isip, pupunta sa puso, sa kaibuturan ng ating puso, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa.
makokontrol ka na ng enemy. Amen. Nanonood ka, Brit, simpleng halikan lang. Maya-maya nagiging passionate na. Anong gagawin mo? Tititigan mo pa rin ba? Brit, ipipikit mo mata mo, ganyan. Hindi ka ba maapektuhan nun? Nakikita niyo kung paano kumilos ang dyablo. The helmet of salvation. Pag inilagay mo yung helmet, pinoproteksyonan mo ang iyong isipan. Amen? Kaya si Brit, pag nakakita na, nakapanood, ayoko niyan. Kakain na lang ako ng tunay na pagkain, Brit. The breastplate of righteousness. Ephesians chapter 6, verse 14. Ano ang pinoproteksyonan yan? Puso. Pakahalaga niyan. Mga lamang loob. Di ba? Ang pinoproteksyonan yan. Our inner self. Kaya akala natin nagje-gesture lang tayo. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, meron niyang pinoproteksyonan. The belt of truth. Kasama pa rin yan sa chapter 6, verse 14. Yan ang nag-hold sa breastplate at sa sisidlan, lalagyan ng sword. The shoes of peace or the sandals of peace sa verse 15. Hindi lang yan dekorasyon na parang dapat maganda ang sapatos ko. Sino yung ganon? Yung kahit hindi na siya comfortable. Tiis ganda. Hindi nyo ba napansin, may mga tamang sapatos sa tamang okasyon? Kapag ka ikaw ay lumaban ng sprint at ang gamit mo ay ang napakagandang sapatos ni Banji. Nakita ko kanina yung nag-lead dito. Hindi ka mananalo pag gano'n ang sapatos mo. Kailangan tamang sandalya, tamang sapatos. Ang mga Roman soldiers pala, isa yan sa kanilang sikreto. Kapag mali sapatos mo, madudulas ka pa. Kaya mayroong mga tamang armor. And then, the sword of the Spirit. The Word of God. Pero meron tayong spiritual sword. Alam niyo ba sa spirit realm, meron talaga tayong sword? Amen. O, subukan mong hawakan. Sige. Gesture tayo. Hawakan mo yung sword mo. Grabe. Sino sa inyo pag humawak ka ng sword, ganyan lang? O sino sa inyo pag humawak ka ng sword, ganun? Bishop, malaki-laki to. Naka-ano na to, naka-design to para sa mga higante. Amen! Alam niyo, pag wala ka sa Ministry of Deliverance, hindi mo yan ma-appreciate. Pero pag nasa Ministry of Deliverance ka na ma-appreciate, totoo pala to sa Spirit. Meron pala talaga nito. Amen. Alam niyo, magkakaroon ulit ng School of Deliverance. Kailan yung School of Deliverance? SOD, School of Deliverance. O yan, pagkano kung interested kayo, kasi dyan tinuturo yung mga weapon. Ano ba yung mga weapon? Mga weapons na meron tayo. Amen? At isa sa weapon dyan na ginagamit natin, lalo na sa spiritual warfare at sa Ministry of Deliverance, the sword of the Spirit. Pero dito na ako matatapos. At ito na rin ang pinakamensahe ko. Binalikan ko lang yung topic last time. Another important weapon na nasa Ephesians chapter 6 is prayer in the Spirit. We need to pray in the Spirit. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 18, pwede ba basahin natin ito ng sabay-sabay? Ready, read. And pray in the Spirit on all occasions
with all kinds of prayers and requests. Kasi may iba't ibang, gusto ko ipaalam sa inyo, may iba't ibang mga prayer. Merong prayer of intercessions, merong prayer of supplications, pero may tinatawag na prayer in the Spirit. Ano yung prayer in the Spirit na yan? Ang prayer in the Spirit na yan is to pray in tongues. Kaya may tinatawag sa Bible na speaking in tongues. At merong tatlong types of speaking in tongues or 3 types of tongues. Number 1, medyo magtuturo ako. So I encourage you to jot down notes o kaya picturean nyo yung mga makikita nyo dito. Pero isasama nyo rin ako para kasama ako sa picture. Ano tong 3 types of tongues? Number 1, prophetic tongue. Ang tawag dito, gift tongue. Tingnan niyo po ang mabuti. Kaya may mga Christians, ito yung paniwala. At kung ano pinaniwalaan mo, according to your faith, it will be done unto you. May mga Christians, hindi ako nag-speaking in tongues. Bakit? Kasi gift yan. Ang tinutukoy mo, yung prophetic tongue. Ang prophetic tongue, ang gift tongue. To deliver a message to the church, which must be interpreted for edification. 1 Corinthians chapter 12 verse 10, to another is speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Anong type of tongues ang tinutukoy dito? The prophetic tongues. Kasi may mensaheng dala-dala yan. Kaya kailangan yan ma-interpret. Kaya ang sabi sa verse 26, what then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of this must be done for the strengthening of the church. Meron niyang message for the church. Meron niyang message for specific people. Verse 27, if anyone speaks in a tongue, 2 or at the most 3 should speak. 1 at a time, and someone must interpret. Kapag ang pinag-uusapan natin ay prophetic tongue, hindi pwedeng sabay-sabay tayo. Kasi may message, magkakagulo, may message yan. May interpretation yan, kinakailangan isa-isa lang. Sino ang merong prophetic tongue? O sige, ano bang prophetic tongue? At pag nabanggit na yung prophetic tongue, walang makakaunawa niyan. Kailangan merong interpretation of tongue. Verse 28. Ituloy natin. 2 or at the most 3 should speak, 1 at a time, and someone must interpret. Verse 28, if there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and God. Kung walang mag-i-interpret, huwag ka nang mag-prophetic tongue. Kasi may message yan eh. Walang makakaunawa. Yan ang gift. At ako nabigyan ako ng gift ng prophetic tongue. Nung nagkaroon ako ng prophetic tongue, walang nag-i-interpret. Wala pa ako noon dito sa Christ. Kaya sabi ko, Lord, kung wala namang mag-i-interpret, tanggalin nyo na itong gift na ito. And one day, meron kaming cell group, bigla akong nag-tongues. Pagkatapos kong mag-tongues, may nag-interpret. Hulaan nyo sino? Ako rin. Binigyan din ako ni Lord ng gift ng interpretation of tongue. Nung tayo ay mayroong School of Deliverance dito sa church, bigla akong nag-tongues. Alam ko kakaiba. Alam ko prophetic tongue. Nasa gilid ako. Pagkatapos kong mag-tongue, biglang alam ko may mag-i-interpret. Hinihintay ko kung i-interpret ni Josh.
Walang nag-interpret. Biglang nagkaroon ako ng interpretation. Ang sabi ni Lord, you are my people. I will give you victory. I will bring you to the nations. January yon. February, nasa Israel kami. December, nasa Thailand kami. 2024, 6 na bansa ang pinuntahan namin. 2025, ang Japan, pang-6 na bansa na naman. This year, another 6 countries. Totoo si Lord sa mga salita niya. Hindi yon para sa akin lang. Para sa church. Yung mga mananampalataya, yung mga maniniwala, we are God's people. The Lord will give us victory. The Lord will bring us to the nations. Can I hear your amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid! Magpa-passport ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya alam nyo, itong year na to, may nakasama na tayo sa Singapore. Nung nagkaroon ng International Deliverance Conference sa Singapore, nakasama natin si Pastor June, si Pastora Jessie Ann, si Pastor David, si Pastora Disney, nakasama natin si Mary Lou, at si Mary Ann Casa, nakasama natin. At naniniwala ko itong mga susunod, marami pa ang isasama ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid! Susunod ka na. Number 2, ang tawag dito, proof tongue. Evangelistic tongue. To demonstrate God's power to unbelievers, it's a sign that the gospel is supernatural. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 22, tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. Kaya yung prophetic tongue, message yan sa church. Pero yung proof tongue, para yan sa unbeliever. At nangyari din yan sa Acts chapter 2, verse 4 up to 6. Pwede bang samahan nyo ako na basahin ang Acts chapter 2, verse 4 to 6. Ready? Read. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the spirits gave them utterance. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitudes came together and were confused because everyone heard them speak. Wow. Yung mga disciples, they begin to speak in new tongues. Pero yung mga nagpunta doon, ang naririnig nila, sabi nung Ilocano, anyangat dayta. Ang narinig ng Ilocano. Ang narinig ng Bisaya. Ang narinig ng Korean, anyo nga sa'yo? Korean din. May message si Lord. Amen? Meron namang mga ganitong pangyayari. Merong Kristiyano, hindi niya alam yung native language ng isang lugar. He begin to speak in tongues. Ang sinasabi, ang lumalabas pala sa kanyang bibig, yung native language ng lugar na yon. May dalawang uri yan. Una, ang tawag ay Senonalia, human language. Nung napunta ang isang Kristiyano, nag-mission sa isang lugar, hindi niya alam yung salita doon, nag-speak in tongues siya, ang sinasalita niya, human language sa lugar na yon. Pero meron naman tinatawag na glossolalia, heavenly language. Ito yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels, sandali. Meron palang mga angelic language. Mga heavenly language. Kaya nga may pinaniniwalaan na itong heavenly language na ito yung language nung tinatayo ang Tower of Babel. Ang mga tao merong common
language. Sinira yun ni Lord. Nagkaiba-iba na ang mga salita. Number 3. Ano yung una? Prophetic tongue. Number 2, proof tongue. Number 3, personal tongue. Prayer in the Spirit. Prayer tongue or prayer in the Spirit strengthens the believer's spirit, builds faith, deepens intimacy with God, and becomes a mighty weapon in spiritual warfare. Kaya hindi ito gift tongue. Maaring hindi ka bigyan ng prophetic tongue, pero bibigyan ka ni Lord ng personal tongue para matanggap mo yung kalakasan nagmumula kay Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, palalakasin ka ni Lord. Alam nyo, kahit physical, pag ikaw nagtangs at ikaw pinagpala ng Panginoon habang nagtatangs ka, rabakandala, sandala, rabakandala, rahande, yung mga arthritis nagtatalsikan. Amen. Yung mga bukol na lulusaw. Yung cancer nawawala. Kasi papahabain pa na Lord ang buhay mo. Gagabitin ka pa ng Panginoon. If anyone who speaks in a tongue does not speak to men, for anyone who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him. Hindi kinakailangan ng interpretation. Hindi kinakailangan ng isa-isa kasi wala namang makakaintindi talaga yan. Para yan kay Lord. At kahit magsabay-sabay tayo, mauunawaan yan ni Lord. He utters mysteries with His Spirit. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Yung prophetic tongue para sa church. Yung personal tongue, sa'yo yun. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, dapat pala matutunan mong mag-speak in tongues. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, pagkatapos banggitin yung armor of God's, hindi pala tapos na. Hindi lang pala helmet of salvation, hindi lang pala breastplate of righteousness, hindi lang pala belt of truth, hindi lang pala shoes of peace or sandals of peace, hindi lang shield of faith and sword of the Spirit. Merong prayer in the Spirit. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. Kaya ang sabi din sa Jude 14, but you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Diyan nabibuild up ang faith, mas lumalakas. Habang ikaw nag-speak in tongues, pati pananampalataya mo, lumalakas. And then, makakaranas ka ng mga miracle, signs, and wonders. Basahin natin ang Mark chapter 16, verse 17-18. Ready? Read. And these signs will accompany those who believe. Pause. Sino dito nananampalataya kay Lord? Can I hear your amen? Oh, ito daw ang sign. And these signs will accompany those who believe. Ready? Read. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Ang Mark chapter 16, hindi yan para lang kay bishop. Kahit ikaw pwedeng gamitin ni Lord. Amen? Mananampalataya lang tayo. Huwag tayo yung pag tinanong mo yung may sakit ka, ano bang sakit mo? Sipon, halika dito, pagpray kita. Ikaw ang sakit mo, cancer. Bishop! Yung sipon pinag-pray mo lang, tapos binigyan mo ng wipes, isinga mo na. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay iisang Diyos. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah!
That is why we need to learn how to pray in the Spirit. Tatapusin ko na po. Kulang talaga yung oras. Paano natin ito gagawin? Dito na po ako magtatapos. 12 points. Hindi po. Gagamitin ko yung word na pray. Sabihin nga natin, pray! One more, pray! Pag nag-pray tayo in the Spirit, anong malalasahan natin? Una, power released. Praying in the Spirit releases divine power that fuels the armor of God. Kapag pala tayo, nag-ano tayo, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of peace, shield of faith, sword of truth, bigla kang nag-tongues, tumitibay yung armor. Kumakapal yung armor. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kaya pala, pag may puspos ng banal na Espiritu, may mga tongues. Maaari yung iba hindi pa nararanasan, hindi ito gift tongues. Ini-strengthen ka. Amen. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. 1 Corinthians chapter 14 verse 4, he who speaks in tongues edifies himself. Palalakasin ka ni Lord. Pati pananampalataya mo. Sino dito matatakotin sa multo? Hindi, aamin na po ako. Naalala ko dati, ang mami ko, nung bata pa ako, pag matutulog na kami, pinapatay ang ilaw. Sabi ko sa mami ko, ayoko po nang patay ang ilaw kasi natatakot ako. Magagalit sa akin, sayang sa kuryente yan. Bakit ayaw mo patay ang ilaw? Kasi hindi ko po makikita ang panaginip ko. Pero ang totoo, takot. Pagkatapos tinawag pa tayo sa Ministry of Deliverance. Pero nung natuto ako mag-speak in tongues, biglang lumakas ang loob ko. Anong multo-multo? Halika dito. Palalakasin ka pala ni Lord. Amen? Prayer in tongues builds up spiritual strength. It's like charging your inner battery with heaven's voltage. Hindi ka na low bat. Fully charged ka na. At ang natanggap mo, galing sa langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2, revelation unlocked. Praying in tongues routes your petition straight to God, beyond the limits of human vocabulary and demonic surveillance. Ang diablo nakikinig yan, may mga monitoring spirit. Ngayon nga may mga monitoring spirits eh. We destroy you. Ayan, may nabasag. Oh, may mga demonic spirit. Pinakikinggan, ano ba yung preaching doon? Ma-distract nga yung isa doon. Kaya pag nilalagay sa isip mo, huwag kang makinig sa gwapo na yan. Wag! May katotohanan yung sinasabi. Pero, kasi alam din ako ano nangyayari. Pero the moment mag-speak in tongues tayo, yung iyong communication, kasi tingnan niyo ako. Isang napakahalaga sa digmaan, communication. Yan ang unang sinisira, mga sniper. Sino ang may hawak ng communication nila? Ayun, merong walkie-talkie. Wala ng communication sa kanilang pinuno. But every time we speak in tongues, meron tayong communication to God. Amen? 1 Corinthians 14:2, for anyone who speak in a tongue does not speak to men but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit. Kaya pag nag-speak in tongues ka na, sabi nung diablo, ano daw sabi? Hindi po namin alam.
Nag-i-strategize na si Lord. Personal tongue is God-directed speech. The content is spirit breath, mysteries, inaccessible to human and demonic interpretation. It is a direct line to heaven. The audience of tongues is God Himself, communication that bypasses earthly interference. Hallelujah. Kaya wag nating i-underestimate ang spirit, ang speaking in tongues. Second to the last, letter A, authority exercise. Prayer in the Spirit enforces the sovereign Christ victory over the forces of the devil. Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Na pag ikaw nag-speak in tongues, para kang may push button, ina-activate mo yung authority na binigay sa'yo ni Lord. Prayer in the Spirit doesn't negotiate with darkness. It enforces the finished work of the sovereign Christ. When you pray in tongues, you synchronize with heaven's court, and your words become orders backed up by the throne. Magpapadala na si Lord ng reinforcement. Amen? Last, yieldedness strengthened. Praying in the Spirit trains the heart to surrender to God's will. Mapapansin mo pag nag-speak in tongues ka na, iba na. Mas nagiging humble ka. Mas sinusuko mo lahat kay Lord. Nag-speak in tongues, bigla ka na lang luluhod. Bakit? Natututo kang magpasakop sa Diyos. Romans chapter 8 verse 27. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Ia-align tayo. Pag nag-speak in tongues ka, nang hindi mo alam, habang nag-speak in tongues ka, ina-align ka ng Diyos sa kalooban niya. Bago ka nag-speak in tongues, may selfishness. Tao lang eh. Pero nung nag-speak in tongues ka, Lord, not my will, but yours be done. Amen. Patuloy na binabago ng ating Panginoon. Yieldedness is not passivity. It is power under authority. A steady posture that keeps you in step with the sovereign Spirit. With the sovereign Spirit's guidance and pace, your desires, word, and actions converge with God's will, eliminating double-mindedness. Anong pinag-usapan natin? Dito na po tayo magtatapos. Pray in the Spirit. Power release. Revelation unlocked. Authorized exercise. Yieldedness strengthened. Kaya pala sinabi, Ephesians chapter 6 verse 18, pray in the Spirit. Amen? Alam niyo ba kung tinanggap mo si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, available sa iyo to? Maaaring hindi prophetic tongue, but personal tongue. Kasi gagamitin ka ni Lord. Sino dito, nandito ko ngayon gusto mong magpagamit kay Lord? Kasi sinuko mo na buhay mo eh. Tinanggap mo na si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Doon sa rescue operation, hindi na ikaw ang nire-rescue. Marami pang i-rescue. Pero ang nais ng Panginoon, maging katuwang ka na. Pero para magawa mo yon, haharap ka sa pakikipaglaban, you need to be empowered. You need the power that comes on the Lord. Kinakailangan isusuot mo yung full armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, the sword of the Spirit, and you pray in the Spirit. Pwede bang tayong lahat ay magsitayo?